Ayun. Sige po, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Higit na magandang umaga sa ating Panginoon. Galay! Yes, Lord. Sige, church, no? Huwag tayong titigil sa kakapalakpak sa ating Panginoon at huwag tayong titigil na purihin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, church, no? Sa umagang ito, bago tayo magsimula, tinatawagan ko si Ate Isa para sa ating opening prayer. Sige, Ate Isa. Sige, opening prayer po muna tayo ngayong umaga. Sige, Father God. Lumalapit po kami sa umagang ito, Father God. Papasalamat po kami sa umagang ito na muli po kami magsasama sa inyo, Father God. Higit po sa lahat ay makakapakinig po ulit kami ng inyong banal na salita po sa Panginoon. Bigyan niyo po ng langis ang bibig, isip at puso po ni Pastor Vic po, Father God. Bibigay mo aral po ngayon po umaga po, Father. Itago niyo po si Pastor Vic sa inyong likod po, Father God. At nawa po ay maging matagumpay po ang inyong gawain po ngayong umaga po, Father. Binabalik na po namin ang pinakamataas sa papurit pagsubat at salamat. Ang lahat ng anak na Diyos ay masabi po. Yes, Lord. Sige, church, no, sa umagang ito, simulan natin to sa awitan para sa ating Panginoon, no? Tunay nga na walang katulad ng ating Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige, church, no, tayo ay mag-focus. Hayaan natin na ang Panginoon ay ang sentro ng araw na ito. Lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at
wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa umagang ito, kami po ay patuloy na ang Amen. ikaw. Hallelujah. Ay na Diyos. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Sige, church, na umitin natin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Father God. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang
Amen. Salita mo, Panginoon, ang awit mo, Lord. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat. Sige, show tayo bigyan sa kapalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen. Yes, Lord. Woo, Lord. Sige, church, no? Sa umagang ito, handa na ba tayong Yes. sumayaw? Kanina Amen. pa. Kumilos Kanina pa. para sa ating Panginoon. Si Julia, Excited si Julia, no? Favorite niya tong kantang to eh. No? Tunay nga, di ba sabi sa kantang to, babad sa presensya mo. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. No? Napapanahon yan. Di ba, Pastor? Amen. Babad. Babad sa presensya mo, Jesus. Amen. Sabay-sabay din sa malakpak. Nakatay natin ito sa isarang Sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto mo, ang bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging buhaw sa'yo. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, no? Minsan pag nagkakaroon lang, ay sarap-sarap pa rin sa'yo, Panginoon. Sarap-sarap pa rin sa'yo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging umaw sa'yo. Minsan ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging buhaw sa'yo. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko, kung bakit ako masaya. Kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang pusa na laging buhaw sa'yo.
pagpapala mo'y laging laan, di matatapos sa panganin, pagkat nariyan ko palagi. Natitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Amen! Yayaw ko'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sabi mo ito. Nangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan, di makatapos sa panganin. Yes, Lord God! Nariyan ka palagi. Nagtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Yayaw ko'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan, higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Lord! Amen! Yes, Lord God! Amen! Yes, Lord! Yes, Lord God! Higit pa. Yayaw ko'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Lord, thank you. Yayaw ko'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat ng pangangailangan, higit pa sa lahat ng inaasahan. Wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala namang mahihigit pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Yes, Father God, thank you, Lord. Hallelujah! Yes, Lord, muli natin ay sapat na at higit pa sa ating Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming ito. Pinapayag kami namin sa iyo, pinakataas. Kapag pagsalamat pa sa iyo, pinahangin namin ito. Magsabi ng Amen! Amen. Your water. Amen. Cold water. Amen. Diba? Hindi na lang Barbie. Diba? Sino nga si Barbie 2? Ang ganda ng lyrics sa mga kinanta natin, ano? Amen. Ganda Hindi na. ka lang Barbie. Ay, hindi ako mapuso. Hindi ka lang ako. Grabe ang energy ng ating galaw. Tayong dalawa.
Kapla si Mama. At yung apat na pagyas. Hindi ko naririnig yung boses kung narinig ko yung boses ni Mami. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Sige, Bali, masaya. Thank you, Lord. sige church no. Sige, bago tayo magpatuloy, pinabati ko po muna magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga Amen. din. Good Amen. morning. Hi, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat at higit na magandang umaga sa ating Panginoon. Amen. Magandang umaga din po sa ating mga manalol. Hindi ko kayo nakikita pero good morning po sa inyo. Ayun, no. And bago rin tayo dumako sa testimony, ayun, binabati ko rin ang ano may mag-birthday bukas? Ay, huwag maingay. Ayun. Hindi. Wala ako sa, Okay lang, Pastor. wala ako sa Facebook. Kaya nga, bukas ka wala sa Facebook. Ayun, diba? Kasi baka, Ayun, ako. Alam na ng Lord ko sino yun, yung tinutukoy ko. Pero ayun. Yeah. Pwede mo naman sabihin. Ayun, alam na ng Lord ko sino yung tinutukoy natin. At alam naman natin kung sino ito. Ayun, mga ano, Happy birthday to you. Tomorrow is 63 years old na siya. Pero, kayo ka nga. ang celebration natin sa 28 Sa 29. sa Tabo. Sa ano Next tayo, Sunday. Santa Maria. Next Sunday. Son. Mukha siyang 45 anyos sa outfit. Di ba? Batang-bata. Di ba? Batang-bata. Oh. Courtesy Amen, of, amen. ano? Huwag mo maingay. Another year. Di ba? Ayan, oh. Salamat. Courtesy of Jesus Christ. Di ba? Amen. Gwapo niya. Mukha siyang 45 anyos. 45 years ago. 45 years ago. Ayan, sige. Okay. Kasi hindi rin ito bumanot eh. Pero, Happy birthday. Happy birthday. Pastor Vic. kaya nga sabi ko, Tatay. sana yung mga senior, may discount. Pati mukhang senior. Ako yun. Ako yun. Hindi ba? Amen. Sige, church, no? Sige, tayo. May basher ba? May basher? Wala. May basher? Nga ako na baka iba. Wala kung Baka i-batch ako ng magkapatid eh. Joke Wala lang. ko baka. Ayun. Joke lang, mami. Sige, magpatotoo na kayo at magpapatotoo din Ayun, ako. no. Dako na tayo sa pagpapatotoo ko, ano. Upo lang ako dito. Unahan ko na ang pagpapatotoo. Present, there's honor for the leader. Amen. Dahil nagpapasalamat ako para sa papasalamat ako sa Panginoon para sa buhay ni Pastor. Men. Nauna-una kong pagpapasalamat na tawag ko another year para sa ating pastor, no? Amen. Ay, yung pastor lumalaban para sa Lord, di ba? Amen. Para Yung sa mahal niya. para sa gawain ng Panginoon. Ay, si Pastor Vic, hindi siya lumalaban para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa church, tsaka para sa gawain ng Panginoon, no? Hallelujah. Tsaka sa mga kabataan na inaalagaan niya, sa mga members na inaalagaan niya sa tawag doon sa kanyang congregation, no? Sa congregation. Nawa magkaroon ako ng palagi ko may magbibigay ng sasakyan. Ayoko ng e-bike motor talaga na may 3 gulong palalagyan. Pasadya. May ganun. Parang po, yun. Maraming mas salamat mura. sa buhay ni Pastor Vic. Maraming salamat sa panibagong taon na binigay ng Lord para kay Amen. Pastor. Diba? Baka tawag doon, Para makapunta kami ni Del dito lagi. Di ba tama? Alam mo, ang Di ba hirap, na- ang hirap. Hirap ng commute. From Santa Maria, tapos dito tapos commute ka, ang layo, di ba? Di ba? Imagine kung walang Lord sa buhay ni Pastor Vic at ni Tita Del, di ba? Saan sila kukuha ng lakas sa loob? Saan sila kukuha ng lakas ng katawan, di ba? Na every Sunday, dumadayo sila dito sa Amparo para sa gawain. Ito lang patotoo ko yung lang sasakyan, yung pamasahe, tataka ka Totoo. Kahit iutang ko, wala, hindi kami mabubuhay Magtataka ka, magkano lang ang pension ko. Sa totoo lang, kung sana merong tipuin dyan, magbigay ng love gift yung may trabaho. Diba? Di ba tama? Para yung pamasahe namin, makompensate. No? Tapos pero nagpapasalamat din ako kay Lord kasi ilang beses na kami kumain dito. Bumawi na kayo sa 28, no? 29 Hindi pala. na sila sa 27 27, bumawi na kami. Maganda tayo ng worship doon na maraming Sa unbeliever 29. nang makita nila na meron talagang gawain doon masimulan. Kasi ang purpose din naman nung nasa Santa Maria dahil meron naman kaming bahay, may bahay sambahan na rin. Pero hindi pwedeng pabayaan ang Amparo. Amen. Kasi may ganun pagka meron ng gawain doon mas malaki, pinabayaan naman. Hindi naman natin pwede gawin. Saan ba tayo nagsimula? Hindi sa maliit
Tama ba? Amen. Huwag mo pabayaan yung maliit. Amen? Amen. Kaya, maganda yun. At marami na nakakaalam ng aming tinitiran sa Santa Maria. Mga kapatid, kung nakikinig po kayo, meron na rin po tayong bahay-sambahan dun sa Santa Maria with the permission of our daughter, Blessed Grace, no? At saka yung aming bunso, no? Baka sabihin naman ni bunso si ate lang, no? No? Sana gano'n, no? At si Echo, no? Tatlo na yung anak ko, yung anak na Hiram, di ba, manugang, si Echo, tapos ang anak ko si Blessed Grace, at si Toyang, no? At saka yung mga ating mga manamahal na si Iya. Kasi si Iya, siyempre, baka dumating ang araw, nagtatrabaho yan. Kailangan, isalang mo na ito si Iya, at saka to si Jobel, si Julia, lahat yan, pati po si, Juanita, walang bata-bata sa ministry. Alam mo ba, si King David, pinakabata sa magkakapatid, siya naging hari ng Israel. Oh, wala rin sa edad, si Deborah. May edad na rin yun eh. Oh, para si Mase. Oh, wala sa itsura yan. Maputi ang buhok niya, pero matalino yan. Sabi nga niya, to depart from evil. Knowledge, wisdom is to depart from evil. Kaya alam na niya lahat ng katarantaduhan. Ay, may wisdom na siya. Alam na niya, gamitin mo yung mga kadalawa. Hindi mo magpapasalamat. Sabi mo na sinabi. Hindi po birthday mo tomorrow. Teka, walang sira ng trip. Sige, mami. Sige po. Dire-diretso na. Thank you Lord kasi last Monday, Tuesday, Wednesday, umattend kami ni Pastor Vic ng conference ng mga kapastoran with wife sa main church natin sa Angat, Bulacan. Na-revive kami mag-asawa. First day pa lang na-revive na kami. Dahil si Pastor Vic ang magdadala sa inyo ng mensahe, papahapyawan ko lang kasi talagang na-bless ako. Kung wish ko nung araw na yon, kasama ko yung leader ng YP. Kahit man lang kayong dalawa. Okay? O kaya, kahit man lang sana kayo na isama namin. Hindi naman kasi namin alam yung ganong katindi. At saka hindi pala, may mga finals pala kayo. Okay, pero wish namin nung araw na yon, isa man lang sa YP namin, na yung talagang YP na pwedeng isama. Kasi ang tindi ng mensahe doon. Papahapyawan ko lang, thank you Lord, kasi nasa tamang track tayo, nasa tamang daan tayo. Amen. Thank you Lord talaga. Na-revive kami ni Pastor Vic for 3 days, na-revive kami talaga. Ako na-revive. Yung iyak namin, lalong-lalo na ako, yung iyak ko talaga nung first day pa lang, ang tindi nun. Na-revive siya. Kung nagpe-pray kayo, mas dagdagan pa natin prayer, higit sa lahat. Walang lecture. Anuhin natin yung Word of God. Medyo bumabad tayo. Nagbababad tayo sa social media. Pero itong yung Word niya, medyo laliman natin ang pag-aaral natin. Kasi mayroong binabasi Bishop Art. Pero bago sinabi ni Bishop Art yun, nangusap na yung Lord kay Pastor Vic mismo. Bago yung conference doon, i-share na niya sa akin na by January, kung nakaranas tayo ng, hindi ito pananakot, kailangan nating humawak sa Lord. Yung faith natin, yung pananampalataya natin, lalo nating laliman. Okay? Hawak talaga tayo, hindi lang sa paa ng Lord, hawakan natin talaga ang Lord. Kasi by January, kung nahirapan na tayo dahil sa COVID-19, itong susunod na taon, may dalawang mas malala sa COVID ang ibibigay, bababa sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas, buong mundo. Okay? Kung marami na yung nawala noong COVID, mas matindi daw to. 3/4 ang kukunin. So, panindigan natin kung isasama, kung kailangan natin. Sabi ko nga sa inyo, kung lumalalim kayo sa social media, mas laliman natin ang Word of God. Amen. Para doon tayo humawak sa Kanya, na pag kinuha niya tayo, diretso tayo sa langit. Amen. Hindi tayo diretso sa impyerno.
mga anak, ha? Lalong-lalo na ang mga kabataan. Lalong-lalo na. Tayong Tama ba, Pastor? matakot, no? Lalong-lalo na mga kabataan. Pero wala tayong dapat katakutan sa sakit na yan kung na kay Lord tayo. Kasi Amen. hindi na tayo Amen. pababayaan. Dapat lang. Kaya ang warning, kung yun, ulit-ulitin ko, parehas naman tayo, lahat tayo guilty dito. Hindi ako nagpapakabanal. Oo lang. Joke lang. Itong birthday boy, ano to eh. Okay lang, birthday mo naman, ayos lang yan. Yun, laliman natin ang Word of God. Okay? Lalong-lalo na mga kabataan. Imagine niyo 3/4 ang mawawala sa buong mundo. Diba? So, laliman natin. Noong COVID nga, hindi nga tayo, hinawakan tayo ng Lord, diba? Noong COVID, diba? Lahat tayo nag-positive. Diba? Sa inyo, nag-positive. Sa amin, nag-positive. Nagsara ba yung church? Pero wala. Sinara ba natin ang church? Hindi. Tayo lang ang nag-open. Ang Sagip Kalinga lang ang open noon. Lahat Pandemic no, nagsalita. nung Oo. unang bukas ng church. Oo, di ba? Pandemic, wala tayong katakot-takot, di ba? Thank you, Lord God. Hindi tayo nagyayabang, pero glory to God. Tapos, maraming salamat din sa 63 years na binuhay niya ang pastor natin. Sabi nga ni Iya kanina, grabe daw yung pinangpanghapang pagkakapit. Kasi kung ang pastor natin wala sa tamang daan, lahat tayo wala na talaga. Alam nyo, nalulungkot tayo kasi tayo lang. Pero noong 3 days na conference na yon, thankful kami sa Lord. Kasi merong natira kahit na ilan lang tayong natira. Thank you, Lord. Talagang pinapasalamatan namin mag-asawa yon. Thank you, Lord, talaga. Tapos, thank you, Lord, kasi nairaos ni Tita Bel ang reunion namin. Kasi medyo matindi yung papel ko doon sa reunion namin kagabi sa high school, sa Roosevelt. Doon ako kasi nag-aral. Ako kasi yung treasurer nung nairaos ko, walang nawala kahit piso. Kahit na gipit ang Tita Del, pero hindi ko ginalaw yung perang yun kasi lagi akong pinapaalalahanan ni Pastor Vic na, Mami, huwag mong pakikialaman yan. Naka-intact sa Gcash, thank God, nairaos. Hindi ako hinanapan, walang nawala. Okay, thank you, Lord. Nakauwi din ako ng maayos. Nanalo ako ng 5 kilong bigas. O, di ba, may ibubuhay na tayo mula di ba? Kasi puno naman yun. Oo, may bigas na tayo. Tapos, thank you, Lord, kasi Magkano ba yung 5 kilong bigas? aba, 250 din yan, Pastor. Ay, sinang doming na special yun. 60. O, 60. 300. So, 300 pesos din yun, Pastor. Meron ba sa atin yun? Alin? Yung domain sa Santa Maria? Oh, inuwi ko kagabi. Hindi, meron pa ba nabene? Oo naman, sinang doming. Oo. Tapos, announcement lang, thank you, Lord. Kasi, actually, naipagpaalam ko na kayo. Pero Buhay ba? uulitin ko, oo naman. Kasi ang sabi basta kaming dalawa na ni Tita Maymay, okay? Nanonood ka ba, May? Okay. Sana po sila. Nasa Sanana sila ngayon, okay. Sa 27, ngayon pa lang mag-ano na kayo ng gamit nyo, okay? Sa 27, isasabay kayo nila Tito Michael papunta doon sa Bulacan. Hindi sila sasabay, mapapagod sila pag sumabay. Sasakay pala kayo Sasakay. sa sasakyan Mapapagod nila. sila pag sumabay sa sasakyan. Oo, mali. Sasakay muna. Mali na naman eh. Kayo Sasakay. Bonita kasi. Bonita, Mapapagod kasi yan. ikaw, pero joke, mamaya ka sa akin. Mamaya kayong dalawa. Dalawa na kayong dalawa eh. Kasi yung Yun. tagal-ubay na eh. Sa 27, kung kailan man sila pupunta doon, makisakay na kayo sa sasakyan nila para kayo makarating sa paroroonan ninyo papuntang Santa Maria, Bulacan. Okay? So, yun. Magbabakasyon kayo doon, hindi ko kayo Siyempre uutusan meron doon. tayong doon, Sa samba. 29, may Hindi mawawala year yun. and worship tayo doon sa Santa Maria, Bulacan. Okay? Yun. Yun. Yung mga dapat yung gawin, yung mga dapat yung dadalhin, i-ready nyo na. Okay? Wala kayong gagastusin doon. Pagkain, sagot ni Ate Bless,
Yun. Thank you, pamangkin. Oo. Ayun. Lord, sa iyo po ang papuri. Marami pong salamat. Thank you, Lord God. Happy birthday ulit. Thank you. Ayan, sige pa Ano naman natin ang ating yung Panginoon. gamit eh. Hindi na masakit. Amen. Sige po, sino pa pong sunod na Dami magpapasalamat? kong sinabi. Ayan daw, sige sa ating Jobel daw. Sige, palapakan natin ang ating Panginoon sa buong ating Jobel. Ayun. Ibabahagi ko lang po yung Ibabahagi. ibabahagi Ibabahagi. ko lang po ng Ayun. Wala, hindi na. kaunti kung paano Very kumilos ang Lord Filipino. sa buhay ko, sa buhay namin ng pamilya. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Lord sa buhay ni Pastor Vic. Amen. Thank Another you. Thank year you, mga Love you, Jubel. Binibigyan ng Panginoon ng strength. Ayun. Amen. Very faithful si Pastor Vic sa Panginoon talaga. And thank you sa Love Lord. you ba? Sa kalusugan ni Pastor Vic ngayon na nandito na nakatayo pa rin at naghahayag ng salita ng Diyos. Amen. And salamat sa Diyos talaga. And nagpapasalamat naman ako sa Lord sa buhay namin ng family ko na nakikitaan ko ng onti ng hindi na pagbabago, baka sabihin malinis na rin, kahit ako na wala nang perfect. Pero nag-improvements na lang po sa loob ng, at ang Lord ang kumikilos. Amen. Thank you din sa Lord kasi yung mga nakaraang araw talaga na yung sinubok talaga kami ng Lord na walang pagkain, walang pera. Kailan yan? Yung mga yung nagpasalamat din po ako na. Pero hindi itong week na to. Yung nakaraang Apa. week. Ay, salamat. Ayun, na yung trabaho po kasi ng tatay namin is construction worker lang. And ngayon pong na to, wala na po siyang work. Kaya hindi talaga sapat yung sahod ng tatay ko. Nasa sobrang dami namin sa bahay na ayun, hindi talaga carry yung sahod niya na yun. And then yung simula nung kumilos ang Lord sa buhay namin na yun, papasalamat ako sa Lord talaga na yung sardinas na nagsimula sa sardinas, dumami. And hindi lang sardinas yung naulam, hindi yan yung talaga. Thank you sa Lord kasi Maparinig ka. salamat po talaga sa Lord kasi grabe po yung pagkilos niya nung mga araw na yun. And thank you talaga sa Lord. Amen. And then, ngayon nga po na yung bakasyon, papasalamat ako sa Panginoon kasi ako sabihin nyo, ignorante kami kasi first time namin po yun. First time na bakasyon po na, yung bakasyon na yun. Ngayon lang po talaga namin mararanasan. Itong parating na 27. Na ilang years din na nakakulong doon sa bahay na kami lang as in na ngayon mag-explore ngayon. Kaya nakaka-excite rin po. Thank you sa Lord kasi siya yung humahawak noon. Po. Ayun din. Thank you sa Lord and praise the Lord. Amen. Simple lang simple lagi na pinagpapasalamat itong batang ito. Pero alam mo yun na nakaka-bless. Hallelujah. Na sobrang simple pero nakaka-bless. Ayan. Sige, uno. May dagdag ako iya. Sige po. Kasi baka makalimutan. Ano ba? Tungkol dyan sa bakasyon na yan. Dito ka, Ted. Kasi, kailan kami nakita ni... video call lang pala ni Ate Blas nyo. Nag-video call kami nung nakaraang araw. So, yung mga gift nyo daw kasi, syempre, ibibigay na yan sa, yung Sunday na. Last Sunday of the Kasi ngayon, hindi naman tayo magkikita-kita dito. So, naano lang ako sa Ate Bless nyo kasi hindi niya akala ko ang plano lang ang kasama sa plano yung mga pinsan niya, mga pamangkin ko lang, di ba?
Yung apat kong pamangkin, di ba? Yung pinakamaganda. Yung mga magaganda at gwapo. Okay? Magaganda at gwapo, ha? Hindi lang ikaw, anak. Naano lang ako na, kasi narinig ko yung patotoo mo, Jubel. Napakasimple yung patotoo mo, anak, pero, ano mo yun, pag narinig ng ibang tao, sasabihin niya, yan lang naman, ganyan. Pero sa atin, iba yung impact sa amin. Okay? Naano lang ako sa Ate Bless nyo. Kasi kasama kayo doon sa plano niya. Aside from doon sa mga apat niyang pinsan, mga inaanak niya yung dalawa. Kasama kayong tatlo doon sa plano niya. Sabi ko, pero hindi ko sasabihin kung ano yung plano niya. Kaya, thank you Lord talaga kasi hindi namin ni-request ni Pastor Vic yun sa kanya para gawin niya, kundi galing yun sa heart niya kasi hindi nyo kami iniwanan dito sa ating gawain, lalong-lalo na sa Lord. Hindi kayo nang iwan. So nandoon yung isinama niya kayo ngayon sa pamilya namin. Sabi mo nga, di ba, magpapa-adapt ka na dati. So yun, hindi walang joke, pero kayong tatlo, isinama niya kayo doon sa apat niyang mga pinsa. Hindi man niya kayo kadugo, pero sa Lord, kapamilya niya kayong tatlo. Yun yung ano, kasi hindi nyo kami iniwanan. Mga pinsan, Benite, si Maki, Miko, Iya, Isa, apat sila. Anim kasi sila, di ba? Blessed Grace, Victoria, Aliyah, Isa, Miko, Maki. Anim sila, di ba? Tigdadalawa kami. Tigdadalawa yung mga anak namin. Anak namin. Yung sisimba. Yun. Yun yung point ko doon. Yun yung point ko doon. Hindi nyo kami kasi iniwan. Mayroon mang blessing, wala man. Hindi nyo kami iniwanan. Yun yung laban natin to. Hindi lang laban ito ni Pastor V. Laban natin to pare-parehas para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Napakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ko kasalanan na may lumuluka dyan. Ano lang yun. Diba? Nakatawag yun. Nangawag tayong mag-iyakan. Kaya, Na tayong tears of mag-iyak. joy. Tears of joy. Pero tawag. Morning. Pero sige, sino mo pong sunod na magpapasalamat? Amen. Ayan daw si Ate Juanita. Tinignan ko sila isa-isa. Hindi ka kita yata sa camera. Ayan, sige. Kaya. Ayan. Sige daw eh. Nagpapasalamat po ako kay Lord kasi ginagabayan niya po kami sa araw-araw at yung kalusugan din po namin mga po kami. Amen. Ginagabayan niya rin po at tawag din po Sige, kaya mo yan. kaya mo yan, anak ko. ano Wala na nang maalala. Basta nung Christmas Kala ko meron. party po namin, dun po lang po naranasan na sobrang saya ko po talaga, tiling-tili ako sa tawa. Then, Ano yung admin nakatingin? nagpapasalamat po ako kay Lord sa pag-aaral po namin din ako po. Sa kanya po talagang pagpulit pasasalamat. Amen! Hallelujah! Diba, paano, nakakatuwa kasi yung mga kabataan kayo ng mga galing palang Christmas party itong mga to. Ako lang. Yung mga ano kasi tawag din, nakakatuwa lang kasi yung, syempre, ako dati naranasan ko yung Christmas party, yung pabonggahan sa damit, ganun, pabonggahan sa regalo. Sige sa daw. Diba? Nakakatuwa kasi yung saya na tawag lang nararanasan ng mga kabataan, kayo no, mga kaklase nyo, kapag Christmas party. Kasi kayo mag-Christmas party. May mga games, tas ano, may mga regalo kong matatanggap na kahit sabihin, baso lang yan, picture frame. Pero nakakatawa makatanggap ng gift. Lahat. Totoo. Kapag lang, pag Christmas party, galing sa mga kaibigan mo, sa teachers, sa mga kaklase, no? Nakakatawa yung ganong feeling, no? Kapag sa school, Christmas party kayo, tapos after Christmas party, nagala kayo pagkakaibigan, di ba? Nakakatawa yun na mga kabataan ay mga
elementary student, high school student, no, kahit yung mga senior high na nagki-Christmas party. Nakakatuwa lang kasi parang, wala lang, nakikita ko lang yung sarili ko na ganun din, na na-excite to with Christmas party. Sige, ayun po. Sige, sila po kasunod yung magpapasalamat. Ayun si Ate Isa daw, tabasa siya ng kamay. Sige pala pa natin pa yung Yung aking pamangkin na baby pa, biglang nakita ko yung my day niya nung Christmas party. Pinakita ko talaga kay Pastor B. Sabi ko, Tart, tignan mo si Isa, oh. Sabi ko, naging dalagang-dalaga na. Gawag ka nga. Yung ano, Pimple ka. post niya. Mga damit, yung mga, alam nyo, yung mga damit niya ngayon, mas mukha akong, mas, tawag doon, iba talaga kami ng no, ng pananamit. Pananamit, contrast kayong dalawa. Ako kasi gusto ko yung diba, cute-cute lang, ganun. Ate Iya, di ba dati ikaw yung matangkad? Sorry, mas matangkad na sa'yo, anak. Excuse me. Hindi, walang ganyan. O, sige na, sana. Marami kang pagpapasalamat na. Ano, unti lang po. Ayan, nagpapasalamat ako sa Lord kasi yun nga, nag-Christmas party po kami nung Friday. Lakas mo yun. Ano, dami ko napulot na candy. Papasalamat daw po siya sa Ken. Ayun, nagpapasalamat din po ako sa Lord kasi marami po akong napanalunan ng mga prizes po nung nag-games po kami. Thank you po kay Ma'am Brisel kasi may 1/4 na papel kami sa kanya pagbalik. Anong 1/4 na? Magpapaquiz. Papakus ko yan. 1/4 na papel, uy, laking tayo Ayun na po. kaya. Para wala nang mangingi. School supplies. Tapos, basta may bibigay siyang maraming papel sa amin. Yung tig-isa kami nun ng mga papel ng 1/4, tapos may 1/2 crosswise din. Ayun, nagpapasalamat din po ako sa Lord kasi ang Christmas party nakagala ako. Saan ka nakarating? SM po. Naka-SM yan siya. Kasama ko yung mga kaibigan, Kibilisi. Ayun. And sa kanya po talaga papuri pagsabatal, salamat din. Amen. Nakaka-SM na siya ngayon. Bati na. Parang dinadaig niya na ako. No? Parang siya na yung oo nga, siya na yung palagala sa amin ngayon. Sabagay, dahil nung dati rin, parang first time kong pumunta ng tawag ko kasama mga kaibigan ko. Grade 7 din na po ako noon. Nakasama ko mga kaibigan ko na kumana. High school. Grade 7 din ako na. Ayun, Sige, ayun po. Sino po sunod ng papasalamat? Para lahat tayo, tawag doon, present. Lahat tayo present. Yes. Sige, palakpakan natin ang ating Panginoon sa buhay ni Ate Julia. Amen. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ko ni Pastor. Amen. Advance happy birthday ko, Pastor, na patuloy na po na lumalaban para maghatid po ng mga banal na salita. Amen. Thank you. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-away niyo po sa pamilya ko, sa kalusugan po. Ayun, tulad nga po ng sinabi ni Ate Bel, sa dinas lang po hanggang sa mag-improve po. Yun nga po nakikita ko talaga yung ginagawa po ng Panginoon sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Sa sinabi po niya, parang ma-motivate. Amen. Yung sa sinabi niya, parang ito na yung panahon para mas higpitan pa po ang kapit sa Panginoon. Amen. 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 Yan. Sa kanya po, yung karapat dapat po talaga na siya ay purihin sa may pagpasalamat. Amen. Sinabi niya kung nung tawag doon, simula sa sardinas, diba? Tapos tawag doon, palaki ng palaki, may adobo na. Sa sunod yan, may lechon na. Hindi na pumirmi sila mama. Sunod yan, may sa nana. Sa sunod yan, may lechon na. Ganun. Diba? Nakakatawa kasi tawag doon. Steak? Oo, may steak na. Medium well. Pero nakakatawa kasi nakikita mo yung tawag doon yung kilos ng Panginoon talaga sa bawat pamilya. Kahit sabihin na natin simpleng bagay, no? Pero yung kilos talaga ng Lord ay minsan hindi mo na napapansin, pero yung kilos talaga ng Panginoon ay nandoon. Basta tawag doon yung ang maging foundation ng
pamilya ng bawat isa ay ang Lord. Amen. Hallelujah. Sige po, kung wala na pong magpapasalamat, ano kaya po idadako na sa tayo sa mga pinagpapilubay. Sige po, paikot na natin ang ating tayo sa coffee, ang ating basket. Huwag nang tignan, huwag nang patunogilay. Hindi naman. Sige po, pag-pray na natin yung mga kaloob, no? Sige, church. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat din po sa mga kaloob na ito, Panginoon, na binigay niyo po para po sa iyong gawain, Lord. Dalangin po po ang kaloob nito, magamit po sa iyong gawain. Magamit po sa pangailangan po ng church, ng iyong gawain, Panginoon. Nagbihan ko rin po ang mga nakabibigay-bigay po sa kanila ng siksik, biglig, at umaaraw na pagpapala, Panginoon. Yung mga hindi po nakapagbigay, bilangin po, Lord, nabigyan niyo po sila ng kakayahan upang makapagbigay sa iyo. Muli, maraming salamat po, ibinabalik na po namin sa iyong pinakamataas sa pagpuring pagsamba at salamat sa lahat ng anak ng Diyos na magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tayo po ay dadako na sa pinaka-importanting parte ng ating gawain, no? Ang pagbibigay po ng Word of God na pungunahan ni Pastor Vic. Ayan, harap mo na lang sa kanila. Magandang umaga, bayan. Mga kapatid sa Panginoon. Kung naalala niyo yung post ko sa Facebook yung una, no, mapapansin niyo na nung post ako, mga kapatid, sorry, naghahang yata itong cellphone ko dahil sa dami ng application. Ang gagawin ko lang, off lang konti. Mail ko. So, mga kapatid, meron akong ibinibless ko, Lord, lahat ng nakasubaybay, Amen. lahat na nag-aaral ng salita ng Diyos, lahat na nakakonekta rito. Father God, sabi mo nga, Lord, nagiging righteous kami o tuwid dahil sa katuwiran ni Kristo, hindi ang aming kapalpakan. At ngayon, Lord, hinahamon mo kami ng iyong salita. Sa Proverbs 29:2, sabi mo, kung ang mga tuwid ay nasa katungkulan, masaya ang taong bayan. Ngunit pag ang dituwid ang siyang nangunguna, ang tao ay nagluluksa. Panginoon, ang iyong mga anak ay hindi magluluksa. Amen. Dahil nandiyan ka, Panginoon. Amen. Pumarito ka para magbigay ng pagpapala sa lahat sa amin. In Jesus Christ's name. Amen. Amen ba? Amen. Ang pag-aaral natin sa English, faith to God, tapos yung works for man. Sabihin, ang pananampalataya natin sa Diyos lang. Pero ang gawa para sa tao. Amen. Bakit ganon? Yun ang tanong. So, linawin natin, isip natin, tayo muna ay mangumunyon. Amen ba? Okay ba? Okay. Amen. So, okay. So, ating balikan ang Biblia, mga kapatid. Maganda ang teksto natin, makikita sa Efeso 2, talata 8 hanggang 10. Kasi, kaya ako inuulit to, maraming hindi nakakaintindi nito. Paano mo papatunayan na ikay ligtas? Kailangan may gawa. Tama ba? Kasi kung walang gawa, paano mo papatunayan yung iyong kaligtasan? Hindi tayo gumagawa para maligtas. Ulitin ko, hindi tayo gumagawa para maligtas. Gumagawa tayo para sa tao upang paniwalaan tayo na merong Diyos, na merong Kristong tagapagligtas. Malinaw ba? Sabi dito sa
sa Santiago, Kabanata 2, talata 14 at 26, sabi ganito, "What good is it, my brothers, if someone says he has faith, but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister who is poorly clothed and lacking in daily food, in one of you says, 'Go in peace, be warm, and be filled,' without giving them things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if not does have works, is dead. But someone will say, 'You have faith and I have works. Show me your faith apart from your works. I will show you my faith by your works.'" Mga kapatid, dito nagkakaroon ng pagkakaiba, no? Yung kaligtasan, hindi natin ginagawa. Hindi natin pagmamalaki. Binibigay ng Diyos yung kusa, regalo. Pero, paano ka paniniwalaan na meron kang pananampalataya, nakikita nga ng Diyos, kung wala sa gawa? Naintindihan niyo ba? Yes, Pastor. Ako, paniniwalaan niyo ba ako, magdadadal ako dito kung walang gawa? Ayan si Pastor, oh, maraming pera, madamot. Ayoko masabihan ng gano'n. Kung titingnan niyo yung Gcash ko, magkano lang natira? Halos wala na. Pamasahin lang. Pero, magtataka kayo. Nakakapamasahe kami tuwing pupunta rito ng linggo. Magkano rin ang pamasahe? One way, 300 naman. Pag dalawa tayo, 300. Yung 500 natin back and forth. Back and forth. Pag dalawa lang tayo. Pero kung kasama pa si Toyang, abuti ng 600, no? 750 pa. 250 ang bawat isa. Back and forth. Pag dalawa lang tayo. Hindi, 250 ang isang tao. Pag tatlo tayo, 750. Pag dalawa tayo, 500. Pag isa Papunta lang, pabalik. yes, back and forth. Hindi, pagka 300, dalawa tayo, one way. Pagpabalik, 600. Alam ko yan, nakakwenta yun sa tapos. Eto mo, accounting to, kahit na hindi to accountant. Tapos, nakakapagpaulang pa tayo ng biyaya, no? Gabel mo mga. Kaya mo? Kaya mo. So, mga kapatid, pakita mo na yung cellphone mo ron. Para makita. Alam na yung i-bibel yan, Pastor. Ituloy mo na yung rest. So, Ay, di, nakukuha ko dyan sa mensahe pa. So, mga kapatid, nakita niyo yung malinaw ba? Nakikinig ba kayo? Malinaw? So, para bang ganito? Panatunayan mo nga sa akin na may Diyos kayo, yung pinaniniwalaan niyo sa Biblia. Totoo? Oh. Ano yung gawa ron? Pero hindi tayo ang gumawa, ang Lord. Pero yung part natin na gawa, dahil may faith ka sa Diyos, magagawa mo ngayon. Sample, may sakit. Pinag-pray mo, gumaling. Kaya minsan hindi gumagaling, kahit bigyan mo ng maraming isang katerba, 1 kilong gamot na tabletas ng aspirin yan, hindi mo wawala lagnat pag kulang ka sa pananampalataya. Ngayon, para mo naman mapatunayan na meron kang pananampalataya, kailangan may gawa. Yun ang challenge ng Santiago chapter 2 verse 14 to 26. Basahin mo. Isa. Verse, James chapter 2 verse 14 to 26. verse 14. Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Dahan-dahan. Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. 15. Teka, sandali. Nakita niyo yung tanong? Maliligtas ka na walang gawa. May faith ka sa Diyos. Pero kung sa tao, hindi maliligtas pag walang gawa. Naintindihan niyo ako? Parang ang hirap intindihin, Pastora. Katulad nito, si Jesus Christ nangangaral. Ano nangyari sa tao? May gawa siya, nagpapagaling na may sakit. Nagpapatawad ng kasalanan. Nagmimilagro, tinapay, 5,000. Ang dami na pakain, 5 isda.
dadalawang, ilang bang tinapay yun? Kung naalala nyo? Dadalawang pirasong tinapay. Loaves. Tapos, Isda. hindi, tinapay, dalawa. Tapos, dalawang isda. O, naging 5,000 na pakain. O, paano siya paniniwalaan kung hindi niya kaya magmilagro? Intindihan niyo ba ako? Huwag niyo muna intindihin yung problema niyo, masusolve yan eh. Ang problema kasi sa tao, intindi mo muna ang Lord bago natin solusyonan yung problema niyo. Yan. Hindi ako maglalakas loob kung wala akong bala. Lagi niyo tatandaan yan. O. Kaya magkita-kita tayo sa 29. Ang hindi pumunta ng 29, tawagin mo na sa demonyo, bahala. Eh, nagigets niya ako. So, sa Panginoon, gusto niya, sa James chapter 2, verse 14 to 26, yung verse 1 pa lang, mga kapatid, no, sabi mo, may faith ka, wala ka naman sa gawa. Oh. Nagets niya? Hindi excuse ang walang pera para hindi ka makagalaw. Hello, nakikinig ba kayo? Amen. Pero pag wala kang magawa, katulad bawa, ang layo ng Santa Maria, walang pamasahe, hindi rin excuse. Sumabay kayo, may sasakyan. Huwag kayo sumabay sa sasakyan. Sabi nga ni Tita Masinyo, sumakay. Kasi pag sumabay kayo, maglalakad kayo, layo ng Santa Maria. Mapapagod siya. Mapapagod kayo, ang bilis ng sasakyan. Hawa-hawa na. Tama ba yun? Kaya nagmumukha ka senior citizen, kontra ka ng kontra eh. O, nag-gets nyo? Pagka kontra ng kontra, mabilis tumanda. O. Tuloy. Verse 15. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw. 16. At ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa. Kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Nag-gets niya? Amen. Sa mga tweet, maganda yung nagdadadaldal ako rito, may bunga. Oh. Ang bunga, gawa. Hindi ngawa. Thank you, sir. Ilan ang taong hindi madala sa Panginoon dahil puro ngawa, wala sa Panginoon. Kaya mahirap kumilos, lalo ng pastor, pag wala tayong bala. Pero hindi pwede puro ganun. Nag-gets nyo? Kaya lahat ng nakakonect, Thea, si Ray Ray, nakakonect dito. Kanina nakita ko. So, pinagpapala. Amen ba? Amen. So, kaya ako kayo tinuturuan kaya nga kayo nag-aaral. Oh, mag-aral kayo ng salita ng Diyos, hahasa yung mind nyo, magiging marunong kayo sa buhay, practical, i-apply nyo. Yung power nandun sa Diyos. Di ba may nagsasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero pag sinunod mo yun, nasa tawa ang gawa, lagi ka nakatawa, natutuwa. Pero hindi mo susundin yon, hindi ka natatawa, magtatangis ka na. Ayaw nyo nun, ligtas ka na sa lupa, ligtas ka pa sa langit. Bakit nagdudusa ang ibang tao? Dahil nawawala ng trabaho kasi hindi mo na nananampalataya. Pag nanampalataya ka, tsaka ka kumilos. Nagets nyo? Yes. Kumpara nyo yung hindi nagsisimba. Pansinin nyo to tuwing hindi kayo sasamba, sige, aral, sige kaya. Pero pansinin nyo, lagi may kulang. Tama ba, mali? Marami dyan nagpapanggap na masaya, hindi nag-church dito. Sinabihan ni Lord, mag-church dito, ang dami pagdaya. Magsisimba pa yun sa ibang church. Pero tingnan mo yung natututunan, wala. Kumpara dito. Malaki yung church, maganda yung church. Ibig sabihin, pagdating sa maliliit na bagay, material na bagay,
tingin niya pagpapala. Pero pag malaking bagay, doon lang siya pinagpapala. Pero sa maliit na bagay, hindi siya masaya. Yon ang isang problema ng isang Kristiyano. Tumitingin sa laki ng church, tumitingin, hindi niya pinupokus yung aral. Hindi siya masaya, maging masaya ang ibang tao. Sabi ko nga sa inyo, yung yabang at saka inggit, alisin sa katawan. Sabi nga ni Pablo, walang bagay na bago. Diba? Kinote niya yung kay David, ay kay Solomon. There is nothing new under the sun. Kala nyo ba, porit marami, sagana, masaya? Hindi din. Naranasan ko na maging mayaman, naranasan ko na ng kapos. Alam ni Tita Masini yan, nanay nyo. Naranasan din namin na tama lang. Pagka pinagpala ka ng Diyos at wala kang problema, alam mo kung ano yun? Galing sa Diyos yun. Pero, pag ikaw ay pinagpala at lagi ka may problema, hindi sa Diyos yung yaman na yung sa demonyo. Nagets nyo? Nasa Book of Proverbs yun. Hindi ko na kailangan i-quote, mahaba. Kaya ang kaligtasan, ulitin ko sa inyo, ang kaligtasan ba sa pamamagitan ng gawa? Sagutin nyo ako. Sagutin nyo ako, wala sumagot. Ang kaligtasan ba sa gawa? Hindi. Bakit hindi nyo masagot? Kasi hindi nyo hindi. Hindi. Ginawa ni Kristo yun ang role ni Jesus Christ. Ang kaligtasan mula sa kapahamakan ng impyerno, si Kristo yun. Para ma-recognize tayo ng Diyos. Sabi nga niya sa John chapter 14 verse 1 to 6, ako ang daan, ang katotohanan, buhay na walang hanggan. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Paano kung namatay ka, na-aksidente ka, namatay ka ngayon? Saan ka pupunta? Kikinig ba kayo? Saan kayo pupunta? Kala nung iba pag namatay, ay tahimik na ang buhay niya. May kahatulan pa eh. Ang tumanggi kay Kristo, nahatulan niya, tinakwil na. Lagi yung tatandaan niya. Oh. Ngayon, yan yung tinatawag na faith to God, pananampalataya sa Diyos, hindi sa tao. Ang gawa para sa tao. Paano nga nila malalaman na meron kang Kristo, meron kang pananampalataya, kung wala ka namang gawa? Ang ibig sabihin ng gawa, product ng pananampalataya. O ako, may faith ako sa Diyos, hindi ka naman nag-aaral. Lagi kang bagsak. Bakit? Tamad ka. Meron ba namang anak ng Diyos tamad? Maaring pumalpak tayo. Makinig kayo. Maigi. Maaring palpak tayo sa ibang bagay. Kasi nasa laman pa tayo, hindi pa tayo perfect. Naging perfect lang tayo dahil kay Kristo nung tinanggap natin bilang Panginoon at tagapagligtas. Binayaran ng kanyang dugo. Nabuhay siya muli para mabuhay ang ating mga espiritu mula sa kapahamakan ng impyerno. Huwag niyo isipin nyo, hindi ako perfecto, magpapakamatay na ako. Hindi ganon. Di mas magaling ka pala kay Jesus. Bali, wala pala nagawa ni Jesus sa'yo. Hindi ganon. Hindi na tayo pupunta ng Pampanga para magpapako, para latiguin. Nagawa na ni Jesus yun. Pag nakita ka ni Satanas at meron kang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nakita mo yung namatay siya sa cross ng Calvary, nilagyan siya ng korona ng tinik, nasugatan siya, nasugatan siya, namatay, nabuhay nguli. Pakinggan nyo, nabuhay nguli, ginawa na ni Kristo yun ang kailangan. Pag nakita ni ni Satanas na ganun ka, hindi kanya titingnan sa kapalpakan mo. Titingnan kanyan na alam niya na may Kristo Jesus ka, wala na siyang mahanap na butas laban sa'yo. Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. Pag hindi nyo ito inintindi, lagi kayong problematic. Tandaan nyo. Kasi yung isip mo, hindi sold out sa Diyos.
na nagawa ni Kristo. Ba't ka pa mag-aalala? Meron naman Diyos. Amen. Yun yung faith mo sa Diyos. Ngayon, pag tinanong naman ikaw, ba't kayo naghihirap? Kasi wala kang gawa. Puro kang ngawa. Naintindihan niyo ba ako? Yung iba nga nagtitinda ng banana Q, hindi nahihiya. Hindi nagugutom. May faith. Lahat ng tininda niyang banana Q, sold out. Naubos. Yung iba, nagtitinda ng banana Q, hindi nabebenta. Paano? Manloloko. Kulang sa asukal, sobra sa asukal. Manloloko, minamadali, mabenta lang. Kung may Kristo ka, kailangan masarap yung kakainin banana Q ng mga kliyente ko, customer ko. Ibinibless. Tapos nagbebenta ka ng banana Q, doon ako nag-church, doon sa may bahay. Maliit lang na church yung bahay, sambahan. Ay maliit lang, pero yung aral natin sa malaking Diyos. Ganon ang Kristiyano, hindi yung nahihiya. Pwede mo naman sabihin, nakakahiya ako Hindi ako perpekto. Pero ang Diyos ko, perpekto. Saan ka doon? Hinahanap ba ng Diyos? Perpekto ka? Kung perpekto ka, ipilido mo perpekto, hindi na perpekto yung church natin. Dahil perpekto ka na Ayaw ng Diyos yun. Ang perpekto, yung na kay Kristo. Lahat tayo tuwid dahil kay Kristo, hindi sa sariling abilidad. Amen. Kaya nga sabi ko, faith to God. Faith din ninyo sa pastor nyo. Kasi yung pastor nyo may faith sa Lord. Paano kung pumalpak ako? Di palpak din kayo. Pero kung na kay Kristo ka, hindi ka papalpak. Hindi nakukuha yan sa pagiging perfect. Kaya ka nga niligtas Kaya nga ako niligtas Kaya nga ibang tao niligtas Ngayon, ano yung gawa? Sa dami ba naman ng taong gumalay nung pinag-pray? Di ba si Michael sa dali lang pinag-pray natin? Amen. Mabilis. May sign. Ngayon, gusto mo mapatunayan na ikaw Kristiyano, pakita mo sa gawa. Amen. Para makita ng tao. Kasi ang faith naman di nakikita na maliban ng kay Kristo. For example, nagbago yung ugali niyan, dati maldita yan. Pero nung nag-church yan, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, may pagbabago. Maaaring hindi perfect. Hindi ka naman perfect kahit sino Kahit anong meron ka sa Diyos, hindi ka naman perfecto. Lagi yung tatandaan nyo, huwag kayong magyabang. Kayabang, kapatid ng inggit yan. Alam niyo ba yon? Ang kayabangan, kapatid ng inggit, magkambal yan. Kaya ka nagyayabang dahil ayaw mo maisahan. Pag naisahan ka, naiinggit ka. Ganun yung mga taong play matalino. Tapos, pag sa eskwela, ayaw kang tulungan, inggit yun sa'yo. Dahil mas maganda ka, hindi niya makita yung kagandaan mo. Dahil kala niya, pogi na siya. Samantala may mas maraming pogi na kaklase mo. Basta ang yabang, kapatid ng inggit yan, lagi niyo tatandaan niya, nasa Biblia aral ko ba yan? Yung aral, nakabase sa pananampalataya. Ang pananampalataya sa pagdinig. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. Ang pakikinig sa salita ng Diyos. Ngayon, narinig mo, anong gagawin mo? Idadaldal mo ngayon. Yun ang gawa. Para makilala nila si Jesus. Hindi ka mabulada. Imbitahin mo. Imbitahin mo mag-church dito. Kung gumastos ka ng pamasahe, Pastor, kasi wala akong budget. Dinala ko dito sa church sa Sunday. Pwede ba bigyan niyo ako ng pambayad ng pamasahe? Kasi hiniram ko lang. Bibigyan ko yung pamasahe. Di ba sinabi ko yun? Wala naman kayong trabaho nagdala kayo bisita. Butang ko kayo. Alam mo, kabutang ko kayo, wala naman kayong bisita. Iba pa yun. Pag inabutan kayo, pamasko lang yun. Pero kung buka kayong ganon, nakikita nyo na lang yung gawa ng pastor, hindi ng Diyos, ay spoiled brat to mga to. Kung unang bigyan, hindi naman nakakaanyaya ng bisita Kung ganon tayo, ay huwag naman. Wala naman tayo sa marketing
Pero mag-anyaya kayo, marami naliligaw na kaluluwa. Papayag kayo, kayo nasa langit, mga kamag-anak nyo nasa impyerno. Oh. Natutuwa pa nga ako kay ano, si di ba yung nag-like? Si Julia? Juanita. Si Juanita ba? Oh. Nag-aaral yan, kahit ganyan yan. Kaya magaganda bunso eh. Oo, minsan yung mga pangit, ibalitan. Pasensya. Pasensya na. Kunyari lang, kayo lang, ano? Pasensya Pinapatawa na. ko lang Kasi kayo. gwapo't magaganda kayo. Mami, hindi mo ako pakakasalan kung pangit ako. Napakaswerte mo, pinakasalan kita. Joke lang. Joke lang, baka mamaya hindi na yung magluto. Kaya pala hinalugod mo ang buong COVID page para lang hanapin ako. Hindi yung ganda mo. Mahaba hair niya, hindi hair. Mahabang inom yan eh. Ano naman yan, Vic? Joke lang. Ikaw, pinapat. Victoria tawag ko sa'yo. Sige po. Di bale. Hindi naman ako presko eh. Kagaya mga knows everything. Mommy knows everything. Pinapastor, maganda yung mensahe mo. So nakita nyo, ha? Hindi kasi mukhang seryoso eh. Baka makantokin. Baka antokin kayo kaya. So mga kapatid, ganun ang ano, ang estilo. Nasaan ang gawa? Kaya nga sinabi ni Pablo itong Ephesians, Efeso 2:8 and 9. Sige. Verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas Oh, so gawa ba? Naligtas ha? Kaya. pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Manampalataya muna tayo sa Diyos bago tayo gumawa. Kasi yung gawa ng isang unbeliever, iba sa gawa ng mayroong mananampalataya. Ba't kayo matatakot mag-anyaya? Dahil mapera sila, mayaman sila. Bakit? Ako ba mayaman dito? Tutusin mayaman kayo, may bahay kayo dyan sa Novaliches, dyan sa Amparo eh. Oh, ba't ka maiinggit? Oh. Ba't ka maiinggit? Hindi mo naman kami niyabangan. Kami ba nagyabang din? Hindi naman. Sino bang mayaman? Ang Diyos ko. Eh, paano nyo paniniwalaan si Pastor Vic na totoo? Sa gawa. Gets nyo? Eh, kung ako, preach ako ng preach, tapos nakita nyo, ayun mo, yung pastor namin, matanda na, nililigawan yung youth namin, parang sa isang church na kilala. Nakakaawa yung member. May ganun. Nililigawan yung mga sira ulo. Oh. Ang edad naman niya sa youth, to be fair naman, sa Kogyo yun eh. Ang edad niya, ang lamang lang naman niya, 2 taon. Halos ka-edad niya, pero pastor yun ha. Pero may asawa. Kung walang asawa, okay. Sipin yung gano'n. Hindi ako nagchichismis. Hindi lang pastor, pati pare. Oh. Di ba nasan nga yung gawa niya? Paano paniniwalaan ang isang pare o isang pastor, isang ministro kung wala sa gawa? Manyak pa. Oh, magtitiwala ka doon sa pastor na gano'n. O, buti ko yung pastor niyo manyak. Paano niyo ilang taon na kami nagsasama ni Bless? Kung manyak ako, oh, paano na ngayon? Anong mukha papakita ko sa Facebook? Yan. Di ba? Eh kung manyak naman, kahit magkaganyan ako, paniniwalaan ba ako ng tao? Yan ang aming investment sa Panginoon. Dapat, ganun din kayo. Imbitahin niyo yung teacher niyo. Pag hindi niyo magdaldal, kausapin niyo, pakilala niyo. Ganun sinasabi ko mamunga kayo. Pag nadala niyo yung teacher niyo sa Panginoon, maniwala kayo o kaibigan niyo, maniwala kayo. Katulad yung ginawa niyo, dapat pinalo niyo. Binigay niyo yung address. O pastor, ito yung address ng puntahan niyo kahit sa Sunday ng hapon. Sana ganun, maganda yung, parang pagmasahin na lang namin, 1 oras na lang. Eh wala namang pasok ng Sunday. Gets nyo? Ganun. Kasi ang magdala ng kaluluwa sa Panginoon, niligtas mo yung kaluluwa niya mula sa impyerno. Ang laki ng reward nun sa langit. May reward ka na sa lupa, may reward ka pa sa langit. Di ba maganda yon? Alam niyo ba yon? Amen. Tingnan mo, kung hindi sa pananampalataya tapos gagawa,
Gagaling ba yung mama nyo? Di ba lahat kayo nag-iiyak? Ay, wala nang pag-asa, ganyan. Lahat kayo umiiyak, ako hindi. Kausap ko ang Lord eh. Nalala niyo yun. Kung walang gawa, hindi ako nag-pray, hindi na nga malakas yung katawan ko, di pa ako marunong mag-pray, di patay na. Ibang pray talaga, no? Faith! Sa faith yung nasa puso niya. Tandaan mo yung faith. Hindi sa puso. Tapos, gagawa. Yun, tama yun. O, naalala mo pa yun, di ba? Sa puso, hindi sa puso. Tanggalin nyo yung lumang pagkatao. Bawal ang sa Kristiyano, sabi nga ng isang kanta, yung kay Guevara, bawal sa Kristiyano ang masungit, suplada. Kailangan ma-PR ka. Kahit na sabi mong, di ako sanay eh. Hindi. Kailangan matuto ka makisama. Sabi nga ni Pablo, pagkaharap ko ay Hudyo, Hudyo rin ako. Pag nakaharap ako ay isang Romano, Romano din ako. Ano ibig sabihin nun? Pakikibagay, pakikisama, hindi pakikisama. Ay, nakikisama ko eh, nagkipag-inuman ako. Hindi ganun. Mga kapatid, paano mo madadala tatay at nanay mo? Oh. Baka mamaya, paggawa ko yung tiles doon sa bahay. O hindi naman yung magawa ng maayos. Eh, hindi nga nag-church eh. Ayoko yung tao, ayaw mag-church. Kasi, ang purpose natin, para sa Panginoon. Yun ang purpose. Inaalagaan kayo ng pastor, kayo yung mga tupa na binigay ni Lord sa akin. Dapat, pakita naman ninyo na meron din kayong gawa. Amen? Amen. Wala sa pera, hindi ko kayo hinahanapan ng pera, hinanapan mo kayo ng pera. Hindi naman. Kung na may mera ako, ikaw ang kota mo ha, diyan sa Amparo, kailangan makapag-produce ka, 2,000 ha, sa Sunday. Ikaw ha, dapat magano ka, dahil yung mga kaklase mo, ilang taon na ba? Sabi, ganito po. Magdala ka, 500 ha, sa Sunday. Ikaw, ganito, teenager ka na, ilang taon na ba? 14. Kailangan 1,4 ha, dadala ka 1,4, tuwing ba ako sa inyo? Ikaw, ilang taon ka na? 12, 1,2. Di ba? Tuwing linggo. Ganyan ba ako sa inyo? Hindi ko pa nga nag-aabot. Namemera? Hindi. Diba? Nagets nyo? Oh. Ang punto ko doon, gawa. Ano yung gawa? Gawa galing sa pananampalataya. Kasi, kung yung gawa natin, solo lang, walang pananampalataya, useless. Pakinggan nyo to. Romans chapter 3 verse 28. Sige, basa. Romans chapter 3 verse 8. At bakit hindi gaya ng pagkalibak sa atin at gaya ng pinatotohanan ng ilan sa ating sinasabi, magsigawa tayo ng masama Ay, mali. Romans 3:23. Lumilipad yung isip mo. Mukhang hindi ka nakikinig. 2 times na yan. May boyfriend ka na ba? Kaya nalilito ka sa wala naman ka. Iniisip mo ba si Rondo? Hindi naman. Sige, basahin mo na. Romans 3:22. Dali, basa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi na nga kaabot sa kalwalhatian ng Mali, 3:28. Oo, Romans 3:28. Sige. 28. Kaya nga maipasisiya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Nakita nyo? So, yung mga tao, tayo, pinawalang sala dahil sa faith. Hindi natin kaya maging perfecto sa sariling sikap. Pero magsikap ka rin naman. Huwag naman ganun. Or, ligtas na kami. May lisensya na akong magkasala. Huwag naman ganun. Amen ba? Oo. Kaya sabi James, balik ulit sa James 1:22. Chapter 1 verse 22, James. Santiago.
chapter 1, verse 20. Sige. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Nakita niyo? Kung kayo hindi gumagawa sa salita ng Diyos, nakikinig lang, niloloko mo lang sarili mo. Nasaan yun? Ano, umupo siya dun sa baba. Wala namang kaso. Hindi, umupo nga siya siguro, nahiya siya. Bigyan yung tubig. So, nag-gets nyo? Oh. So, ang sikreto rito, lahat ng ginagawa natin, sabi nga, uminom, kumain, ibigay natin ang kalwalhatian sa Diyos. Naintindihan niyo ba? Kaya, mga kapatid, ayoko nang patagalin. Yan lang ang conclusion ko. Iniklian ko lang. Kasi hindi naman kayo makikinig ng mahabang oras. Maikli ba yung ating aral ngayon? So, lagi nyo isipin. Kailangan marunong tayo gumawa ayon sa salita ng Diyos. Hindi lamang makinig kung hindi ginagawa ang dapat para sa Diyos. Ano naman? Nag-uusap tayo. Okay lang. Nakumpulsyo siya kasi nga. Talaga na yun. O sige, mangumunyo na tayo para lumayos niya ang umuyan. Palayasin mo. Wala na yan. Pakibasa, 1 Corinthians 11, 24 to 28. Basa. Sige. 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. 25. At gayon din naman, hinawakan ang sarong pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo ay magsisiinom sa pag-alaala sa akin. 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 27. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. 28. Tatampot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Mga kapatid, tayo ay isubo ang pera-perasong tinapay bilang sagisag ng katawan ni Kristo. 1, 2, 3. Pagkatapos nila kumain, kinuha ni Kristo ang saro. Ito ang dugo na inalay ko sa inyo para isang maging bagong tipan. Inumin natin ang juice bilang dugo ni Kristo. Inalay niya para sa ating kagalingan. Inumin natin, 1, 2, 3. Ginagawa natin ang communion na ito na may saro at merong ostya bilang gunita hanggang sa pagdating ni Kristo, sa muling pagbalik ni Kristo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hinahanda namin ang aming mga sarili sa iyong pagdating, Jesus. Sa una, sa iyong pagbabalik at pagdating sa rapture. Ilagay mo kami sa tamang landas. Amen. Ipalala mo na kami rin ay merong misyon na ipaabot ang mabuting balitan, ang iyong kaligtasan mula sa kapahamakan ng impyerno. Bigyan mo kami, Lord, aming sinusunod ang iyong kautusan na malaya kami gumawa ng alagad sa mga alagad ng Diyos, gumawa ng alagad at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Amen. 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 Para sa mga may sakit ngayon, sa oras na ito, ilagay nyo ang kamay nyo sa screen, ganyan nyo, iharap nyo. Lahat na may sakit, may ubo. Panginoon, pagalingin mo sila, mga lahat ng may karamdaman.
Hindi lamang sa kalusugan, pati sa finances. Amen. Simple lang sundin ang pagbibigay ng ikapo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, siya nga pala ho, kailan ba yung Sunday sa ano? 29. Sa 29, meron na po tayong gawain na sisimulan sa 29 sa Santa Maria naman. In Jesus Christ's name.